Hey loves! Welcome back again to my channel. It's me again, Sasay. For today's video, kita nyo naman sa title natin. First time ko ulit mag-sit down vlog kasi nga marami nagtatanong sa inyo kung anong update sa ilong ko. Ang dami yung tanong, so ngayon sasagutin na natin. Medyo natagalan lang konti kasi nag-healing pa talaga tayo kasi ayoko naman ipakita sa inyo yung ilong ko na maga pa siya. Feeling ko hindi okay. So ngayon may time na ako at maganda yung background natin ngayon for today's video kasi nandito tayo sa Perth, Australia. By the way, sa mga hindi pala nakakakilala sa akin, ako nga pala isang international flight attendant based in Doha, Qatar. First, siyempre, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin at first time na panood tong video or tong YouTube channel ko. By the way, yung ilong ko guys is hindi na po virgin kasi last 4 years ago nagpa-fillers at threads ako. So, ang tawag doon is revision case na po. Revision case, ibig sabihin mas mataas yung babayaran mo kaysa sa mga virgin nose na walang ginawa sa ilong nila. Kaya medyo mas mataas yung binayaran ko. Pero kung virgin yung nose mo, medyo mababa pa sa binayaran ko yung babayaran. So, depende siya sa case ng ilong mo. Since noon pa lang, di ba, 4 years ago, ang tagal na talaga. Pero, hindi na talaga ako umulit talaga na magpa-fillers at threads. Kasi, grabe, kung mabalak nyo magpa-fillers at threads, nasabi ko sa inyo, wag na kung balak nyo rin naman magpa-rhinoplasty talaga. Kasi, may downside siya. Ang downside niya is, every 1 year or 2 years, kailangan mong magpalagay ulit ng fillers or threads. So, gastos na naman kasi nga hindi naman siya permanent. And downside pa is, eto guys, lumaki yung dito ko nun. Nung after na hindi na ako nagpaganon kasi nga ayoko na, sabi ko parang nanghinayang ako kasi parang saglit lang yung effect niya na parang hindi masyado. So, umpisa lang yung sobrang tangos pero after nun wala na. So, parang nasayangan ako sa pera ko nung time na yun. Sabi ko, sana inipon ko na lang ng pang-rhinoplasty. Sabi ko, ayun. Kaya, sa mga gustong magpa-fillers or threads na balak din magpa-rhino soon, huwag nyo nang gawin. I-push nyo na lang magpa-rhinoplasty agad. Or kung wala pa kayong budget, ipunin nyo na lang yung balak nyong ipang-fillers or threads kasi walang kwenta. Parang nagsayang ka lang ng pera. For me sa experience ko to. Kasi sayang kung nag-aim tayo ng gusto natin na magbago talaga and hindi na tayo gagastos, mag-rhinoplasty ka na, permanent pa yun. So yun. Nagtanong kasi ako sa Facebook tsaka sa Instagram ko. Sa mga di pa nakaka-follow sa akin, follow nyo ako sa aking Instagram account, Sasay24, and sa ating Facebook page, Sasay24Vlog. So, i-follow nyo ako para ma-update kayo sa ating nose healing post-operation. Ngayon, yung first na question sa akin is, anong gamit mo, Meow? Silicone or Gore-Tex? Yun yung sasagutin natin. So, ang pinagawa ko is Gore-Tex. Bakit nga ba Gore-Tex yung pinili ko? For me based on my research kasi, hindi ko pinili yung silicone kasi mas prone siya madalas sa infection tsaka sa rejection compare sa Gore-Tex based sa research ko. Kasi sumali ako sa Facebook group. So, kapag gusto nyo magpa-rhinoplasty guys, kailangan nyo sumali sa group para mag-research kayo ng malala. Kasi hindi basta-basta magpa-surgery kasi major surgery na to. Though hindi naman ganun ka-major, pero kasi binuka yung ilong nyo So, major surgery. And by the way guys, first time surgery ko to sa buong buhay ko. Never pa ako na surgery at all. And ito yung pinaka-first surgery ko na masaya ko. So, next, Gore-Tex yung pinili ko kasi ang Gore-Tex is nag-i-stick na siya dito sa laman ng ilong mo. Parang kumakapit na siya. So, parang nagiging ilong mo na lang talaga siya. Kasi kapag silicone, halata yung ilalagay na implant. Bali, 3 pala yung implant, guys. Kapag gusto nyo magpa-rhinoplasty, pipili lang kayo. Silicone, pinakamura yung silicone, sunod yung Gore-Tex, at yung rib cartilage. Kukuhanin sa rib mo. And, ang pinili ko syempre yung Gore-Tex kasi feeling ko, hindi, parang sobrang namamahalan ako sa rib. Though gusto ko siya kasi less, na talaga yun. Yun talaga yung wala na talaga na parang hindi na talaga ikaw magkakaroon ng rejection, infection kasi galing na sa sa katawan mo yun. So parang balat mo na lang siya. Kaya hindi siya prone sa rejection. Kaya Gore-Tex yung pinili ko kasi yun yung afford ko.
hinihilot mo pa din ba siya? Kasi yung sa last video ko, pinakita ko doon kung paano ba hilutin yung ilong. Tinuruan nila ako doon. Ang sagot ko doon is yes, hinihilot ko pa siya until now. And tinanong ko kay Doc, until when ko siya dapat hilutin? Sabi naman ni Doc, hanggang 3 months, ihilot-hilutin ko lang siya. Kasi sabi ni Doc, para mas yung hugis niya, mas maganda. Though, iba yung isasuggest sa inyo ng doktor ha, based sa doktor nyo kung saan kayo nagpagawa. Kasi sa iba, hindi nila pinapahawakan yung ilong or what na i-massage mo sa sarili. Ayaw nila na basta parang hihayaan mo lang siya mag-heal. Pero sa doktor ko, pinapa-massage niya. As in, yung massage na massage talaga. Parang hinuhulma mo kasi siya, parang ganun. So, para tuloy-tuloy pa rin siya, guys, na mahulma. Ganun siya, guys. By the way, sa mga hindi pala nakakalam at hindi pa nakakapanood ng last video ko, may 2 video ko, may part 1 at part 2 ko ng rhinoplasty. Yung part 1 is yun yung before and after the surgery. And yung part 2 natin is yung 7 days post-operation natin. And sinabi ko doon kung sino yung doktor ko at kung saan akong clinic nagpagawa. So, sa mga hindi pa po nakakapanood noon, nagpagawa ako kay Doc Jul ng Juan Nadella Medical Group. Sa BGC sila. Yung clinic kasi nila, meron silang 2. Meron sa Cebu at meron sa BGC. So, luckily kasi malapit ako sa BGC kasi nga, taga-Taguig lang ako. So, next question is, how do you sleep? So, ako, nung mga unang, natutulog ako ng naka-straight. Naglalagay ako ng neck pillow para straight ako. Kasi yung neck pillow ko is may button siya para hindi siya natatanggal kapag natutulog ako. So, ganun. Tapos, meron akong binili, guys, na yung U-shape for pregnant na unan. Yun. Sobrang nakakatulong yun sa akin kasi hindi ako masyadong makaganon-ganon. I mean, nakakaganon ako. Pero, at least may nakabalance sa akin. Parang naka-straight lang ako. So, ganun siya. Yun yung purpose nung U-shape na unan pregnancy pillow. Lalagay ko yung link below. So, sobrang okay din na may ganun. Plus, yung neck pillow. Then, after a month, ayan, nakaganon na ako. Tagilid na ako matulog. Na dapat hindi, guys, wag nyo patutularan. Kasi, bago pa lang yung implant mo is pwede pang gumalaw. Lalo na kapag naka-side view ka, pwede pa siyang gumanon, ganun. Kasi nga, nasa healing stage pa lang ako. So, tinatry ko naman, ginagawa ko, pinapatungan ko ng mataas na unan. Kapag gigilid ako ng tulog, papatungan ko ng mataas na unan para hindi ako ganun na gilid. Yeah, mataas na unan na lang. Para, at least, kahit papano, hindi siya ganun kagilid na gilid. So, ganun ginagawa ko. Pero wag nyo akong tutularan. Dapat naka-straight pa rin talaga. Hindi ko alam dapat like after 3 months mo pa siya gawin. Sabi sa mga nababasa ko dun sa group ha. So ako di ko kaya ng straight na straight kasi sumasakit yung likod ko kasi meron akong scoliosis, guys. So, dapat talaga ako nasan yung part ng may scolio, yun yung nakagilid. So, no choice din ako talaga. So, next question. Ano ang mga bawal na food before and after the surgery? Ayun. Sige. Before and after, bawal ka kumain ng mga malalansa. More on soft food lang kakainin mo talaga. And before the surgery, yung mga bawal huwag mong gagawin 2 weeks before. Kung umiinom ka ng alak, bawal. Nagyosi, bawal. So, yun lang naman. More on malalansa, isda, ganyan. Wag mong munang kakainin kasi yun yung nagpapaano sa healing, na parang nagpapatagal ng healing process. So ako, hindi ko talaga ginawa yun. Hindi ako kumain ng mga ganun. Kaya sobrang ganda ng healing ko. Kasi usually 7 days pa tatanggalin yung stitches. Suture removal, 7 days pa dapat yun. Pero since ang ganda ng healing ko, parang walang nangyari. Ganun. Tinanggal na nung 6 days. So, wag ka na lang pagpasaway. So, mga soft food, ayun, yun yung mga kainin mo. Like, after the surgery. So, ganun siya. Pag mo kakainin at inumin. So, more on pineapple ako before and after the surgery. Parang ginagawa ko na siyang tubig. Pero, syempre, kailangan ko pa rin ng tubig. Kasi, kailangan ng ma-hydrate lagi. Kasi syempre, kailangan mong maging malakas kasi nga, nasa healing period ka. Gagaling mo lang ng surgery. Kailangan mo magpalakas. Ganon. Yung mga nagkakasakit, diba? Kailangan nila magpalakas. Kasi nga, nasa healing stage sila. So, ganon din siya. Same lang siya sa rhinoplasty. Ito pang question. Tapos na ba ilong mo, be? Maga pa rin ba yan? So, ito yung after 1 month ko, nag-comment. Yung sister ko. Nag-comment siya kasi nakita niya yung itsura ko nung healing, yung pagtanggal ng suture. Nakita niya.
Ang tangos. As in, hindi ganito katangos. As in, sobrang tangos pa, 'di ba? Nakita nyo naman doon sa ano ko, previous vlog ko. Kung titingnan nyo sa mga di pa napanood, panoorin nyo. Sobrang tangos niya. As in, para kung witch. Ayun nga, doon yung sinasabi na para kang witch. Kasi sobrang taas dito, sobrang taas dito, tapos magapa. Ganun siya. Pero alam mo, as time goes by, namimiss ko yung tangos niya. Kasi ito, magiging natural na lang eh. Hindi pa nga ganun bumababa to eh. Parang bababa pa daw to eh. So, as time goes by, bababa ng bababa yan kapag katagal ng patagal. So, parang magiging natural na nga lang talaga na nose mo siya, yung itsura. Hindi na siya ganun kataas. Sana nga itong gantong kataas since 1.5 month pa lang ako. Sana ganito na siya. Kasi ayoko na bumaba pa siya. Kasi okay na ako sa gantong tangos na, yung bridge niya. Okay ako eh. Sana talaga. After 6 months siguro, ay kung mag-sit down vlog ulit para makita natin yung difference. So, nakakamiss lang yung sobrang tangos. Maano mo na, ala, ang tangos ko na nun ah. Ba't mo ba? Ganon. Parang isipin mo. Pero yun nga, part yun ng healing process. Trust the healing process. Kumbaga, yun yung sabi nila. Kasi kapag iniisip mo siya at iniisip mo, ha? Ito na ba talaga yung ilong ko? Ganon. So, wala lang mapupuntahan yung pag-iisip mo. Huwag mong tingnan or huwag mong i-pressure. Kasi ganun yung nangyayari sa akin actually eh. Kasi pag nakikita ko ito, minsan kasi sobrang ano niya, taba dito ko. Kasi nga, sobrang maga niya dito. Swollen talaga siya. So, sabi ko, bakit ganito? Ito na ba talaga yung ilong ko? Ewan ko. Pero sana nga, magbago pa siya. Magnipis pa kahit konti. Okay lang naman. Pero tanggap ko naman na kasi ilong ko naman na to. At least kahit pa paano, parang walang nagbago sa ilong ko, diba? Nagkaroon lang ako ng tip, bridge. Numipis lang siya. Pero ito pa rin yung ilong ko. Parang, kung titingnan mo, parang ako pa rin talaga. Walang nagbago masyado. Sakto lang. Charot. Ganda yarn. Sakto lang yung nagbago. So, follow-up question dun sa tanong sa akin na Gore-Tex or silicone ba yung pinili ko. So, Gore-Tex nga yung pinili ko. Ang dinagdag ko pa is yung para magkaroon ako ng tip. Which is, kukuhanin dito sa aking tenga. So, yung tip, yun yung galing sa tenga ko. So, yun yung laman. Hindi talaga to implant. Ang implant is yun nandito. So, kaya ayan. Kapag nag-makeup ako, tapos inanuhan ko ng nose line. Actually, yung nose line ko na ngayon, dati kasi kapag nagno-nose line ako, grabe. Gusto ko talaga kasi kasi nga hindi naman ako matangos, hindi naman ako katangusan, hindi ako binayayaan. So, ngayon, kapag nagno-nose line na lang ako, guys, ano na lang, manipis na lang, hindi na ganun ka bongga na katulad dati. So, sobrang ang saya-saya ko talaga. So, by the way, ayan, ipapakita ko sa inyo yung sa ear cartilage. Ito yung tawag dito sa tip kung saan kinuha. So, dito kinuha siya, guys. Ayan, no, kitang-kita pa rin yung, kasi nga, bago pa lang, kitang-kita pa rin yung peklat kung saan kinuha. Ayan. So, ayan yung tawag sa ear cartilage. Bakit dito kinuha, hindi sa likod? Dapat talaga, sabi ko kay Doc, sa likod ko papakuha para hindi ganun kahalata yung peklat. At least, nasa likod siya. Pero during nandun na ako, sinabi ni Doc na sa harap niya na lang kukunin kasi medyo manipis at baka maliit lang yung makuha kapag sa likod. Mas okay kapag sa harap daw kumuha. Yun yung base siguro sa skin ko, sa ear. So, siguro baka ganon. Hindi ko rin alam kung bakit. So, yun yung nilagay dito sa, ayan, sa tip ko. Ayan. 'Di ba? May tip na ako. Itong ear cartilage ko is nagagalaw to. So, ayan. Ayan, no. Ayan. Parang natural na nose. Kasi nga, laman mo talaga yan eh. So, ayan siya. Ayan, may nagtanong din sa akin pala nito. Hindi ko na na-screenshot. Nakalimutan ko sino. Masakit daw ba? May na-feel ba akong pain during the surgery? Ang sagot ko dyan is wala. Wow! Wala talaga akong naramdamang sakit. Kasi, bakit? Ang pinili ko pong anesthesia is yung sedated. Means na sedated is half sleep ako. Hindi ako ganun tulog na tulog. So, yun yung pinili ko. So, may other payment pa yun kapag yun yung pipiliin mo. Compare dun sa regular or general anesthesia lang nila. Kasi ang alam ko, gising ka nun, nararamdaman mo yung ginagawa sa ilong mo.
So, ganun siya. Yun yung pagkakaiba ng general anesthesia or regular anesthesia sa sedated. And kapag general anesthesia lang or yung pinaka-regular anesthesia yung pinili mo, so wala na siyang additional cost. Yung mga kumukuha nun yung matatapang at kayang i-handle yung mga ganun. Kasi ako, takot ako sa dugo or what. Hindi ko naman makikita na may dugo, pero wala. Iniisip ko baka minmulat ako noon. Hindi ko kasi alam hindi ko pa natatry mang general anesthesia. So, kaya pinili ko yung sedated para wala talaga akong maramdaman at all. At hindi ko maramdaman na kinakalikot yung ilong ko, diba? Ayoko yun talaga. Takot ako sa ganun. Baka mahimatay ako. Yung time pala na sedate ako, guys. Kasi iba yung doktor na nag-sedate sa akin. Hindi yung mismong nag-opera sa akin. So, iba pa yun. Ibig sabihin, anesthesiologist. Tama ba? Anesthesiologist. So, sila yung mga sa anesthesia. So, since sedated yung pinili ko, so, ang ginawa sa akin is tinurukan ako dito. Yun yung gamot. Yun yung anesthesia for sedation. Medyo malaki yung karayom. So, tinurok sa akin. Ramdam na ramdam ko. So, yun yung masakit, guys, kapag ituturok na yung anesthesia sa'yo. Kasi mararamdaman mo na dumadaloy siya. Medyo mahapde. And then, nagtry ako kasi nakita ko ngayon kay Paye, pinatry ni Tony Fowler ipa-count sa kanya kung hanggang ilan yung niya bago siya makatulog. So ako, nagtry ako magbilang nun. Bago ako makatulog talaga na wala na. Yung parang tulog na ako. Nagbilang ako hanggang 30 lang. 30 lang yung nakaya ko. So, 1, 2, 3. Pero yung pagbibilang ko, lang, parang sa sarili ko lang. After nga yun, iturok sa akin. Tapos nagbilang ako ng 1 hanggang 30 lang yung kinaya ko. Wala na. After nun, wala na akong maalala. After nun, nagising na lang ako tapos na yung surgery. Wow! So, ganun yung sedated, guys. Sa mga nagtatanong or sa mga walang idea kung ano yung sedated. So, yun yung pakiramdam na wala. Wala at all. Wala akong naramdaman. Siguro, ito na lang, nagising ako ng mga like 5 minutes. Tinatapos na lang ata. So, hindi ako gising. Yung parang yung diwa ko or what, pero hindi pa ako mulat. Parang okay na yung, na yung nilagay na anesthesia sa akin. Ibig sabihin, pagising na ako nung time na yun. So, yun na yung nararamdaman ko na may kinakalikot pa sa akin, sa ilong ko. Feeling ko tinatahi na lang or what. Pero hindi ko alam kung ano yung mismong ginagawa talaga sa akin. Pero alam ko may kumakalikot sa ilong ko. So, ayun. 5 minutes yun. Before totally magising ako, yun yung naramdaman ko. Yun lang. After nun, wala na. Pero hindi siya masakit, guys. Wala akong nararamdaman. Parang, alam mo yung may kumakalikot lang ng ilong mo. Ganun siya. So, wala talagang pain at all. So, sa mga natatakot dyan, kung ayaw nyong makita or mararamdaman, mag-sedated na lang kayo. Though, extra bayad pa yun. Pero, syempre, dun ka na lang, dun sa parang feeling mo, kaya mo, diba? Kesa sa pipilitin mo yung sarili mo mamaya, mahimatay ka pa or what. So, dun ka na sa feeling mo magiging safe ka, diba? And, eto rin pala, masakit ba yung sa tenga ko? Dahil nga, dinahay din to, kasi dito kinuwanan para sa tip ko. Masakit ba siya? Actually, wala rin ako naramdaman. Pero, after the surgery, medyo mahapdi siya. Hanggang ngayon, guys, kapag natutulog ako, hindi ko siya ma-side view. So, dito ako matutulog lagi. Kasi, mahapdi. Hindi siya mahapdi. May kirot pa siya, guys. Hindi ko alam kung bakit. Pero, kasi healing pa rin talaga siya. Pero, wala na siyang kahit ano. Parang na lang siya, scar na lang talaga siya. Pero ayun, tuloy-tuloy lang ako. Ginagamit ko palang pangtanggal ng scar is yung nirecommend sa akin ni Doc. Galing na to sa nila. Sa mga gamot na binili ko na rin sa kanila na provided nila. So, pangalan ng pangtanggal ng scar is Dermatix. Yun yung ginagamit ko dito tsaka dito sa ilong ko, syempre. Kasi meron dito yung hiniwa, diba, dito. So, dito nilalagyan ko at sa loob kasi medyo marami, pa yan, may sugat-sugat pa yan sa loob. Kahit, alam mo yung sa physical, okay siya, maayos siya. Pero, pag sa loob yan, may sugat pa rin yan. Hindi pa yan ganun ka-heal talaga. Kaya nga, nose healing pa talaga tayo. Until now, 1 month and a half pa lang tayo. So, kasi pag hinahawakan ko, ayan mahapdi pa rin siya sa loob. So, yung may nagtatanong, pwede ko ba siyang hawakan? So, pwede siyang hawakan, guys. Kasi nga, minamassage ko siya. So, sanay na akong hawakan yung ilong ko. Kasi yung mga napapanood ko sa mga iba, bawal daw hawakan o takot silang hawakan yung nose nila. Yun yung sabi ng doktor sa kanila.
So, siguro depende talaga sa doktor mo yun. So, yun sa akin kasi, nirecommend niya na i-massage ko talaga to. So, nahahawakan ko talaga siya at naano ko na, nafe-feel ko talaga yung implant or what, ganun. So, ang mas masakit lang talaga is nung tatanggalin na yung stitches. Sa tenga yung masakit nung time na yun nung naramdaman ko. Pero dito sa ilong ko, hindi ko masyado naramdaman. Hindi ko alam kung bakit. Then, after pala ng surgery is groggy talaga ako. Pero, hindi naman ganun ka-groggy. Pero, yun parang feeling mo matutumba ka kapag pinilit mo yung sarili mo. Ganun yung feeling, guys. So, pinagpahinga pa nila ako. Like, wag mo na akong tatayo hanggat hindi ko pa kaya. Ganun. Kapag kaya mo nang tumayo, dun ka tumayo. So, ganun yung ginawa sa akin nung time na yun. Siguro parang 30 minutes pa ako nagpahinga. Kasi di ko talaga kaya, feeling ko. Kahit nandyan naman na yung sundo ko, si Love. Kasi si Love yung nagsundo, sa akin, bumalik na lang siya. Bali, hindi na siya umuwi. Nag-ikot-ikot na lang siya dyan sa BGC. Tapos pagbalik niya, tinawagan na siya para sinabihan na siya na tapos na yung surgery. Saka siya bumalik. Tapos, nag-antay na lang siya sa akin doon. Pero medyo, naunang doon na nga siya sa, medyo matagal din siya nag-antay kasi nga hindi ko pa kaya tumayo. Tinry ko, tapos sabi ko, iihi muna ako. After nung kaya ko na, umihi ako. Medyo ano pa talaga ako nun, groggy. Medyo nahihilo pa ako. So, yun yung, ng anesthesia, guys. Effect ng anesthesia. So, next naman is, how long is the healing time? Healing time talaga nito is 6 months to 1 year, guys. So, dun daw makikita mo na yung pinaka-result. Yun na talaga yung result niya. Kung ano na yung lalabas after 6 months to 1 year, guys, yun na yung nose result mo. So, ganun siya. So far, nagugustuhan ko na siya kasi tingnan mo, may tip na ako. May tip and meron akong bridge na dati wala. Tingnan mo, kahit ganyan lang ako. Medyo ang hindi ko pa nagugustuhan sa part na to is, sa healing time ko ngayon is medyo maga pa talaga to, yung dito ko. Kasi yung ilong ko dati, bago ko nagpagawa kasi talaga is, malaki yung dito ko. So, yun yung pinaka-ayaw ko sa ilong ko. Kasi, parang bulbous, pero namaliit, ganun. Hindi siya ganun kalaki. So, kaya nagpa-rhinoplasty. Hindi na pala ako in-nail trim, pero bala ko sana magpa-alar trim. Kasi nga, feeling ko, ayan, malaki yung ano ko. Pero, ayan nga, since mega pa siya, feeling ko talaga, malaki pa talaga yung dito ko. So, parang feeling ko, ito pa rin yung alar ko. Pero, nagkaroon ako ng tip. Parang nagkahulma talaga. So, kapag make-upan ko siya, maganda. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya, sabi ko, hindi naman siya mukha yung nose ko nun. Feeling ko lang kasi nga, feeling ko baka magapa nga. So, magapa nga talaga kasi siya. So, kasi nararamdaman ko pa may magapa siya eh. May sugat-sugat pa ako sa ilong eh. Minsan may dugo pa siya eh. So, pag naglilinis ako. So, yun. And then, pag nagmamassage ako, nararamdaman ko na parang may sugat na pag minamassage ko yung ilong ko. So, let's see. Tingnan natin kung magbabago pa yung sa natin. Dito. Ito. Pero so far, so good. Nagugustuhan ko na yung result niya kahit ganyan na siya. Siguro kung hindi siya magbago, kung ganyan na siya, okay lang. Kasi as of now, mukha siyang natural tingnan eh. Do kapag kilala mo ako na yung nose ko dati, sa ngayon, alam mo talaga, syempre, nagpagawa ako. Pero kapag bagong kilala mo ko or sa mga kalipad ko, ganyan, ngayon lang nila ako nakita or nakalipad, hindi nila masasabi, mukha lang natural. Pero kasi, alam nyo ba, napansin ko, kapag ka nagpagawa ka na ng ilong, malalaman mo na kung sino yung mga nagpagawa at hindi ng ilong nila. Kasi alam mo na yung nilagay eh, di ba? Implant. So, alam mo na yung itsura kung paano yung itsura ng nagpa-rhinoplasty. So, yun yung isa sa mga napansin ko. So, yung mga nagpa-rhinoplasty, alam na nila yan kapag gawa yung ilong mo. Ganun siya. Medyo meron na kaming instinct na, ay, nagpagawa din to ng ilong. Ganda ng ilong mo. Ganon. So, appear lang kami. Ganon. Charot. So, guys, ito na yung pinaka-hinihintay nyo na tanong. Sabi nila, how much pa rhinoplasty mo? How much na gastos mo? Price reveal? Ang babanggitin ko is mga total cost na mga each na binayaran ko. Kaya siya medyo lumaki kasi nga sa mga ads-on na binayaran mo. So, ganun siya, guys. Okay. Dami kasi nagtatanong talaga. Ito talaga yung pinakatanong. Sorry na medyo natagalan, mga Zs. Total na binayaran ko, ilalagay ko dito lahat ng mga nagastos ko.
First is, how much ba yung revision rhinoplasty sa One Nadella Med. So, nung time na yon is, nagbago na yung price nila. So, depende kasi sa case mo ha, case to case to, hindi lahat pare-parehas, ewan ko lang. So, sa akin, since revision case ako from fillers and threads, so ang aking binayaran sa revision rhinoplasty is 130,000 pesos. So, yun yung pinaka-price nila. And, hindi pa yun yung pinaka-total na babayaran mo kasi yung sedation nga na sinabi ko sa inyo, yun yung pinili ko. Sedation. And after nun, bago ako mag-surgery, nag-swab test din sila. So, another 1,000 pesos. And, ito optional lang to kung gusto nyo mag-avail sa kanila ng surgery kit, which is yung mga medicine na gagamitin mo for the 7 days post-op mo after the surgery. So, lahat nandun na, wala ka nang kailangan. At pati yung pangtanggal ng scar, dermatics, andun na rin siya. Yung binayaran ko na yun kasi 6,500 yun. Di ko alam kung kapag binili mo sa labas yun separately, ganun ba yung magiging price. Sabi nung iba kasi halos parehas lang. Pero, depende siguro. Feeling ko may mas mura konti. Kung makakahanap ka ng mga mas murang nagbebenta nun, siguro. Pero, less hassle na, like ako galing pa akong ibang bansa, from Doha, pa Philippines, para lang magpa-rhinoplasty. And 10 days lang talaga ako nagstay sa Philippines, para lang talaga sa surgery ko. Biruin mo yun, 7 days yung healing time ko nun. Tapos, after 2 days, bumalik na ako. Back to work na ako. Parang hindi ka na surgery, ah. Girl, ano. After the surgery pa naman bawal magbuhat, guys. So, magkano ba yung inabot ng aking rhinoplasty? Drum roll. Charot. Pero so far, so good. Satisfied ako sa result. Kasi, tingnan nyo naman, guys. Diba? Ang laki talaga ng pagbabago. By the way, ipapakita ko sa inyo yung before and after ko ngayon. Para naman makita nyo yung ating before. So, ito yung before natin. Ayan. Diba? So, ayan. Papakita ko yung side view. Compare sa side view sa akin, ha. Ito yung, front view and side view. Ayan. So, ayun siya, guys. So, nakita nyo yung comparison? Sobrang, wala talaga akong, may bridge ako, pero sobrang hindi ganito, napakak. Alam mo yun, ngayon, maano mo na makapag side view ng bongga ka na, at makapag front view kahit papano. Though, hindi pa to ganun ka heel na heel, ha? Kasi, makikita mo yung pinaka-result nito after 6 months to 1 year daw. So, ito pala yung ating nose. Ilalapit ko sa inyo para makita nyo naman. Ito yung ating front view. Ito naman yung ating right side view. O, diba? Ito naman sa taas. Then, ito kapag nakaganto. So, yun. So, yun lang lahat. Kung may mga other question pa kayo, just comment down below or message me sa Instagram. Tatry kong sagutin. And please follow me on my social media account para maging updated kayo sa ating updates, sa ating nose. And please subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo pagka may mga bago akong video. And doon na natatapos lahat ng question nyo, ng Q&A natin for today. Siguro, payo ko na lang sa mga gustong magpa-rhinoplasty. Kung gusto nyo talaga, make a thorough research talaga. Kasi, hindi biro yung manggagawin nyo. Yung pipiliin nyo talaga na doktor dapat talaga is legit na doktor, hindi doktor-doktoran lang. Tsaka, i-search nyo talaga kung magaling talaga siya, yung mga nagawa niya na, yung mga previous na nagawa niya, kung may mga naging problema ba or wala, 'di ba? Mas okay kung wala yung doktor na pipiliin nyo, wala siyang naging bad case sa surgery. Mas okay yun yung piliin nyo. And yung pipiliin nyo doktor dapat is yung pasok sa gusto nyo maging nose. Kasi lahat ng doctor is iba-iba ng mga forte. Yung iba pang natural looking lang, yung iba pang bongga na nose. Pero happy ako sa ginawa ni Doc Jul from One Nadella Med. So, ayan, na-achieve ko naman na, ayan, diba?
So, sa mga gustong magpa-rhinoplasty, like me na since bata pa ako, ano ko na siya, insecurity ko na siya, i-push nyo yan. Kung may pera naman, 'di ba, why not? And kung matagal nyo na siyang pangarap, i-push nyo yan. Kasi kung saan ka sasaya, gawin mo. Gusto mong gawin para sumaya ka. Kasi yung rhinoplasty na to is for pang-permanent na siya. So, makikita mo siya permanently na investment mo din to kasi syempre, maging happy ka. So, kung saan ka sasaya, yun lang. Kasi ngayon, di ba, sobrang dami na nagpapagawa, tanggap na ng mga tao yung katulad namin na nagpapa-rhinoplasty. Tanggap na, wala nang mga discrimination. Though meron pa rin siguro yung iba na parang ayaw pa rin. Pero most of is open-minded na. Kasi itong kung bakit kami nagpagawa, dito napunan yung insecurities ko. Insecurities ko yung ilong ko sa face ko. Napunan siya. Sumaya talaga ako after na parang kaya palang tumangos yung ilong ko. Mas lalo pala akong gaganda. Charot. Feeling maganda na no? Pero hindi, mas magiging confident ka na. Siyempre, humarap sa tao, ganyan. Lalo na ako kasi yung field of work ko is iba't ibang tao yung nakikita namin, nakakasalumuhan namin. So, yung confident mo, kapag humaharap ka sa kanila is 100% taas ng level ng ano. So, ayun, ganun siya. Alam mo yun, yung tagal ko ng pangarap, grabe, sobrang saya. Nung bago ko magpa-surgery, sobrang, oh my God, sobrang happy ako. Parang yung kaba ko nawala kasi nga masaya ako kasi gagawin ko na siya for the last 29 years na ilong ko siya. Kasi 29 years old na ako. Ilong ko na yun simula bata ako. And ngayon, matatry ko na alam mo yun, ibang ilong naman. Hindi naman ganun na magbabago yung mukha mo. Pero matatry mo yung feeling mo maganda ka. Yun, iba yung feeling. Yun yung totoo. Parang napunan yung lahat ng insecurities mo na wipe out kasi yun yung pinaka-insecurities ko eh. Kung may insecurities man akong iba sa body ko or what, pero pinaka number one ko insecurities yung sa ilong ko. Lahat ng iniisip mo insecurities ko na iba, nawala. Sobrang saya. Sobrang saya sa feeling na dati pangarap ko lang magpaganto, grabe. Sobrang thankful din ako kay Lord kung hindi dahil sa blessing mga binibigay niya sa akin. Hindi ko kaya tong abutin. Hindi ko kaya magpa-rhinoplasty. Saan ako kukuha, 'di ba? Kung walang blessing si Lord na binigay sa akin. And syempre, before talaga ako magpagawa is nagpray talaga muna ako at nanghingi ng sign kay Lord kung will niya ba talaga. Gusto ko syempre, ayoko na magkaroon ng mga rejection, infection. Kaya, grabe yung prayer ko talaga kay Lord. Kaya after noon, nung binigyan niya ako ng sign, kasi nanghingi ako ng sign, na-push ko na talaga. Kasi si Lord na yun eh, binigyan niya ako ng sign. Iba si Lord pagka si Lord yung nagsabi, hindi ka niya papabayaan. Diba? Trust Him lang talaga all the time in your life. As kung nasan ka man, ibigay mo lahat sa Kanya. Unahin mo siya sa lahat. Yung blessing is mag-uumapaw yan kapag si Lord inuuna mo lagi sa buhay mo. So, yun lang. So, nahaba na masyado tong video. Thank you so much for watching. And please subscribe to my channel. Kung bago ka lang, hit the notification bell para ma-notify kapag may bago kong video uploaded. Yun lang. Thank you so much for watching. See you on my next one. Bye! See you sa rhinoplasty update natin after 6 months. Bye!